Ay, magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi. Ating mga kaibigan, ang ating pag-usapan sa ngayon ay ang tungkol sa Article 2 ng impeachment na reklamo laban kay Sara Duterte. Sa nakaraan, ating pinag-aralan ang Article 1 ng impeachment laban kay Sara Duterte. Ngayon naman po ay Article 2 na pangalawa. Yung sa nakaraan din na napag-usapan na natin po yung Article 2 na nauna, tatlo kasing Article 2. Yung patungkol sa unexplained wealth, yung hindi maipapaliwanag na kayamanan. Nako, paano yan, Duarte? Kung may pera ka, pag hindi mo pailiwanag, bigay mo na sa akin, ha? Parang gano'n eh. Tapos, ang sunod naman na pag-usapan natin ngayon ay SALN. Ang akusasyon, may mga pera daw na hindi nailagay sa SALN. Pero bago yan, ay tutuloy muna tayo sa musika na kung saan nagbibigay ng buhay sa ating vlogging sa ngayon. Ito po ang ating awitin na siyang paborito ng aking channel. Ang Toto Kausing Tirador! Ito na! Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siyang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal siya, Yan sa Nalos, Kemba, Sarangani. Sana nakahanda kayo sa Lindol. Kay Lisa Santos ng Tondo. Toto Kasing Tirador, Toto Kasing Tirador, kakapin ang naaapig kalaban ng sakim na mandarambon. Toto Kasing Tirador, Toto Kasing Tirador, hindi kayang bilhin ang Lumayo. puso niyang Lumayo sa lolo. Oh, Wiz! Happy! I love you, Wiz! Para sa iyo to. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang Let's go, sagutin the sa Roadrunner. mata ng tao. Billy! Walang ngiti para Billy sa Villa. mandarang mawalang pwesto, para sa sumisip-sip kapag ang hustisya Sarah Wilhoff. pinag-uusapan. Nagtrabaho si Siya ang Vicky matay Sara. sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, Toto Kasing Tirador, kakampi ng naaapi kalaban ng sakit na buwaya. Toto Kasing Tirador,
Okay, dito na naman tayo sa isa pang musika na paborito natin para sa aking adhikain na para maging Pangulo si Sara Duterte para silang lahat ay makuryente sa kumunoy. Okay? Papatugtog natin ulit. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Billy B.I. Sara, watching Sara, from siya Las lang Vegas. makapakulong. More power to you, Mga Toto kontraktor, Theodore. ubusin niya. Mary Jane Si Bonjon. BBM Sandro, Siya naman, ikulong niya. sira ulo ka. Si Tamba, Zaldi, ikulong niya. Sabi, Tapang at malasakit, kung sira ulo ako, ano na lang bayan ang ang tawag sa taong manahimik. nanonood sa sira ulo? Durugin ang sindikato sa Yan korte, ang sa Terbillo. DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. Ito na tayo. Ladies and gentlemen, let's do it little by little. Ang pag-usapan po natin sa ngayon, para maintindihan ninyo, na-discuss ko na pa, ulitin ko lang po para yung mga latecomers so that they will understand what I am talking about and for them to be educated more in order for them to decide whether or not after the presentation of all the evidence, Sara is guilty or not. Okay? Okay. Nakalipas na tayo sa Artikulo 1. Ang Artikulo 1 ay atin ang na-discuss. Mas maganda rito ay akin pong ipakita sa screen ang impeachment na reklamo laban sa aking kandidato na si Sara Duterte. Ito po. Saan na ba ito? Si magandang gabi kay Doc Barbin. Kumusta? Si Doc Barbin Giron. Nandun siya sa 1st District. Tatakbo siya ng congressman sa 1st District ng Samar. So ngayon, aking dinedicate ito, ang aking diskusyon para sa mga anti-DDS at mga pro-DDS. Yung mga pro-DDS, relax lang kayo. Ako pro-DDS din ako. Dahil DDS din ako. Pero pro-Sara tayo. So anyway, ayokong sabihin na magiging bias ako sa pag-discuss dahil kampi ako kay Sara. Tingnan natin ang mga problema, kung mayroon bang problema. So itong first po na article, balikan natin muna ang first article. Na-discuss na natin ito nakaraan. At shortcutin lang natin, no? Ito po yung unang artikulo. Artikulo 1. Na si Sara Duterte ay nakasala sa pamamagitan ng paglabag sa anumang parte ng konstitusyon natin o sariling batas. Nagkasala ng graft and corruption at tinraidor niya ang tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng pagbulsa ng kanyang confidential fund. Okay? Sa shortcut, pinaliwanag natin na hindi siya magiging guilty rito sapagkat ay wala namang ebidensya na nilagay rito ang nag-akusa na siya ay nakanakaw ng pera o binulsa niyang pera galing sa confidential fund. At wala rin kung COA ang titingnan ay wala rin sinabi ang Commission on Audit na binulsa niya ang pera. At wala rin sinabi si Madriaga sa kanyang affidavit o kanyang sinabi sa Committee on Justice na binigay niya kay Sara ang pera. Wala. Binigay niya, number 1, sa mayor ng Laguna. Number 2, doon sa kay pamilya ng Santiago. Number 3, binigay daw niya doon sa kay Ryan Kilala na abogado sa ombudsman.
Number 4, na binigay doon niya kay Attorney Raymond Bonsayak doon sa comedy bar ni Attorney Ed Chico. Okay. So, ibig sabihin, lahat, wala siyang sinabi na may binigay siya kay Sara. So, walang ebidensya. Tapos, kung titingnan mo naman ang mga fake na pangalan sa kanyang mga resibo, ay pinapayagan naman yan sapagkat confidential fund nga eh. Kung malaman ang tao na pinagbigyan ng pera, kung yun ay NPA na nagbigay ng impormasyon kung sino ang NPA na lumalapit sa mga school para mang-recruit ng mga estudyante, ay kailangan itago ang kanyang pangalan, kung hindi, ipapatay siya ni Congressman Antonio Tino. Mga NPA. Okay? So, tapos, yung may joint circular pa kuno, ang CUA at ang ibang mga ahensya, kung paano magbibigay ng resibo patungkol sa paggasta ng confidential fund. Pero ang katotohanan ng buhay, hindi po batas ang joint circular. Kung hindi batas, hindi mo magagamit na dahilan para kung hindi man nasunod, ay paparusahan mong tao. And besides, wala talagang ebidensya, kundi ang kanilang ebidensya lang ay meron daw sinumiti na resibo na piatos at saka yung CUA report na pinapabalik ang 73,000. Remember, ang CUA report ay nagsasabi ipabalik. Hindi niya sinabi na ninakaw. Okay? Hindi sinabi na binulsa ni Sara. Ipinabalik lang. Pero kung ibalik man, hindi lang kay Sara manggaling ang pagpabalik, kundi sa lahat ng mga empleyado ng Office of the Vice President kung sino ang nakatalaga sa pagpatakbo ng gastos. Okay, Article 2. Nag-discuss tayo sa Article 2 at ang una nating diniscuss doon ay ito. Ito, Article 2, na nagkamal ng hindi may papaliwanag na salapi si Sara. So ngayon, ang problema natin sa diskusyon natin ay, una, may problema sila kasi inumpisa nila sa 2005. Vice Mayor pa lang si Sara noon. So hindi pwede yan, hindi kasama, hindi pa sa Vice President. Ang isasama lang sa panahon ng Vice Presidente na siya. So nevertheless, ganun din, hindi rin na ipaliwanag ng nag-aakusa sila ni Luistro kung magkano ba talaga. Kasi sinabi ko ng Duarte, malaman mo kung magkano ang hindi mo na ipaliwanag kung alam mo kung magkano. Ang problema, pag binasa natin, walang nakalagay dito kung magkano. Hindi nga nakalagay kung piso lang o 5 sentimo. Wala. Wala talagang nilagay. Oh. Ibig sabihin, kung hindi mo alam kung magkano ang hindi may paliwanag, ang ibig sabihin niyan ay walang pera na hindi may paliwanag kasi hindi mo alam kung magkano eh. Parang kagaya lang yan ng inaakusahan na si Casey Anthony sa isang jury trial sa Amerika. Kinasuhan si Casey Anthony, isang batang babae, na pumatay sa kanyang sariling anak sa pamamagitan ng paglunod ng anak niya sa si Bibi Kaylee sa swimming pool. Eh, sabi ng abogado ni Casey Anthony, Your Honors, the jury, the members of the jury, masentensya nyo lamang ang isang tao na pumatay sa isang bata kung alam nyo kung paano pinatay ang bata. Alam nyo kung saan pinatay ang bata. Alam nyo kung kailan pinatay. Eh, hindi alam. Hindi na may ebidensya. Kaya acquitted. The same manner, ganun din. Kung hindi mo alam kung magkano ang sinasabi na hindi may paliwanag, ay di wala.
Ganun na kasimple. Kung ba, may hindi mapaliwanag piso. Kasalanan ba yon kung piso Duarte o na hindi paliwanag? Sabihin natin, 100 hindi may paliwanag. Kasalanan ba yon? Di ba maliit? Kung ang hindi may paliwanag ay 1,000,000, kasalanan ba yon? Sapat ba yun para tanggalin mo siya bilang vice presidente na binoto siya ng 32 milyon na tao? Eh kung hindi niya paliwanag, 10 million, kasalanan ba yun? Eh kung hindi niya paliwanag, 100 million, kasalanan ba yun? Na dyan na tayo mag-isip kung 1,000,000, 100,000,000. Malaki-laki na yan. Dapat siguro, sa aking tanong, in fairness, pwede nang maging guilty dyan si Sara. Ang problema, Duarte, wala ngang amount eh. Kung magkano, walang sinabi. Okay, ngayon, ang pinag-usapan po dito ay kailangan ang kasalanan ay matindi na nakaririndi na nakasira na ng tiwala sa bayan. Pag tinignan mo po, ang lahat ng dahilan na pwedeng gamitin para matanggal ang isang vice-presidente ay matataas ang uri ng kasalanan. Betrayal of public trust. Sinira mo ang tiwala ng taong bayan. Pero paano? Kung sa unlawful kung sa unexplained wealth. Kung 10 milyon lang, nasira na bang tiwala ng taong bayan sa iyo? Yan ang mga tanong. Siguro, naniwala ako, Duarte, kung mga 100 million, 200 million, yun, igigilty natin si Sara. Kasi malaki. Ibig na sabihin nito, pagdating po sa sitwasyon na mga pera na hindi mapapaliwanag, depende po sa laki. Di ba? Tigas, hindi po ako lasing. Di ba? Kabsat, Robel Bengson, si Rico Dalang Pan Ricoleto. Yan, di ba? Kung piso lamang, bakit po tanggalin ang vice president? Piso lang ang nawala. Piso lang ang hindi may paliwanag. Kaya lang, ulitin ko naman, pag binasa natin ang reklamo na ginawa nila ni Luistro, ay walang nakabanggit kung magkano. Tingnan mo, walang nakabanggit na magkano. Sagutin ko itong... ito, makinig na lang po, Sir Bombit. Ulitin ko lang, sa usapin, sa Article 2 ng impeachment, tatlo ang akusasyon. Number 1 na akusasyon ay unexplained wealth. Hindi na ipaliwanag ni Sara ang wealth. Ang tanong, magkano ba? Wala namang binanggit dito. Pag binasa ko na ng buong buo, ang kanilang reklamo, attorney, walang binanggit kung magkano ang hindi may paliwanag. So, ang nangyari dito, Duarte, sila yung hindi nakapaliwanag. Hindi nila napaliwanag kung magkano. Walang binabanggit eh. Ibig sabihin, ang akusasyon mo kay Sara ay nagkamal ng salapi na hindi niya maipapaliwanag. Pero pag binasa mong akusasyon, walang binanggit kung magkano yung amount na hindi may paliwanag. Ang ibig sabihin naman ito, sila na umaakusa ang hindi nakapaliwanag. Hindi lang hindi maayos ang paliwanag. Walang paliwanag talaga. Okay, yan ang una natin sa tatlo na mga akusasyon laban kay Sara sa diniskas natin sa una. So sabi ko, kung walang amount na mai-determina kung magkano, ay tumba na itong akusasyon. Ngayon, para lang masiguro, mas klaro sa inyo, halimbawa, mayroong pera, attorney, na hindi mapaliwanag. Ulitin ko lang, para sa kainaman ng lahat na pagkakaunawa. Kung ang hindi napaliwanag, halimbawa ni Sara ay piso, tatanggalin natin siya? Piso lang naman eh. Kung ang hindi niya paliwanag ay 100 piso,
Kailangan ba natin tanggalin siya kasi hindi niya paliwanag kung saan nanggaling 100 piso? Kung ang hindi niya mapaliwanag, 1,000, kailangan matanggalin? Kung 1,000,000, kailangan ba natin tanggalin? Maliit pa naman yung 1,000,000. Kung 10,000,000, kailangan ba natin tanggalin? Pero kung 100, yun naniwala ko. Pero kailangan, klaruhin ninyo asan ang 100,000,000. Ngayon, kung titingnan mo, binasa ko po ang nangyari kay Chief Justice Renato Corona. Ang kanyang hindi kinabit sa salin ay, alam niyo kung magkano? $2.6 million. Kung i-convert mo sa peso ngayon, times 6. So, 6 times 2, 120. 6 times 6, 36. So, 156 million pesos ang hindi napaliwanag. Ang hindi sinabi sa salin ni Corona. Other than that, meron pang 80 million pesos na sa peso. So, ibig sabihin, na-convict si Corona sapagkat malaki. So, ibig sabihin, sa ganitong kasalanan, ay depende sa laki ng kasalanan bago mo tanggalin ang tao na binuto ng tao. Okay? So, ngayon, punta na tayo ngayon dito sa number 2 accusation sa Article 2. Ito po yung failed to fully and truthfully disclose all her and her spouse's assets, liabilities, and net worth in her statement of assets, liabilities, and net worth, or SALN, including in her SALN for the years 2022, 2023, and 2024. Okay? So, ngayon, meron pa kayong ano dito. Alam mo, attorney, noong 2022, mayor si Sara, tapos nanalo, pumasok pagka-presidente. Nung mayor siya, every April 30 ang pag-file ng SALN. So, nang mayor siya, ng April 30, nag-file siya ng SALN bilang mayor. So, ngayon, pumasok siya, naging vice president, nanumpa siya ng June 30. At base sa batas, pagpasok mo ng opisina, mag-submit ka ng SALN mo 30 days from the day you entered the office. So, halimbawa, dapat July 30, nakapag-file siya ng bagong SALN bilang vice presidente. So, ngayon, sa kanilang akusasyon, hindi klaro kung ano bang SALN ang tinutukoy niya sa 2022 bilang mayor o bilang vice presidente. Nako, problema na naman nila to. Yung mga gano'n na mga teknikalidad. Hindi ba nila alam na dalawa ang SALN ni Sara sa 2022? Ang isang SALN bilang mayor ng Davao at ang isang pangalawang SALN ay bilang vice presidente. Although, naniniwala ako, pareho lang ang laman kasi ilang buwan lang naman ang pagitan eh. April, May, June, o 2 buwan lang. O 3 buwan kasi July 30. So, ang tanong dito ay, anong kayamanan, magkano ang hindi nilagay kumiron man ni Sara sa kanyang SALN? Para malaman natin, maintindihan natin, balik tayo doon sa nangyari kay Chief Justice Renato Corona. Nagboto ang mga senador na guilty si Corona sapagkat hindi niya nailagay ang dollar account niya na $2.6 million. Kung sa peso yan, i-multiply mo sa 60 na lang. 120 plus 36, so 156 million pesos. Malaki! Malaki! Kaya bumuto ang mga senador na guilty si Renato Corona. Maliban pa dyan,
Meron pang hindi na isama sa salin si Renato Corona na 80 million. Malaki rin. So kung itotal mo, 156 plus 80 is equal to 236 billion. So malaki. So kaya may justification na binoto na guilty si Renato Corona. Pero in fairness po kay Renato Corona, attorney, bago siya namatay, ay inabsuelto siya ng Sandigan Bayan. At sinabi, ang kayamanan ni Renato Corona ay na-i-explain sapagkat ito ay pinag-ipon na pera ng kanyang mga anak na may mga kani-kanyang trabaho at negosyo sa kanya at sa kanyang asawa. Lalanin mo, yung doon niya, yung tindahan, yung market, public market diyan sa tapat ng stasyon ng train diyan sa may San Beda, yan po, pag-aari po ni Corona yan. Kasama po sa kanyang salin, ang kanyang pera na hindi naisama sa salin pala, ay yung pinagbentahan ng kanilang property na ginawang public market ng Manila City Government. Diyan sa harap ng stasyon ng train, diyan sa may San Beda College. Okay? Sa Bustillos. Kawawa talaga si ano. Ibig sabihin, ganun po ang sitwasyon ni Corona, maihahambing natin para maunawaan natin ang sitwasyon ni Sarah. So ngayon, pag binasa mo, attorney, yung kanilang complaint, walang nakabanggit kung magkano ang amount ng pera na hindi nabanggit ni Sarah. Oh, pwede ba yun? Ibig sabihin po nito, attorney, sa civil case, failure to state the cause of action. Kung failure to state the cause of action, ibig po sabihin, walang jurisdiction ang korte sa cause of action. Kasi nga, hindi nabanggit kung magkano. So, ibig sabihin, pwede rin ito magiging dahilan na gagamitin ng mga abogado ni Sarah at kung ako ang abogado niya, magpapile po ako ng motion to dismiss sa Senado at ang sasabihin ko, hindi naman nila binanggit kung magkano ang aking tinago, magkano ang aking hindi may paliwanag. So, ipa-dismiss kong Article 2. Di ba? Tama ako, attorney? Oh. So, ibig sabihin po, attorney, mga bubo, mga abogado na to. Ang gumawa ng reklamo, bobo. So, ito naman, titingnan natin. So, dito tingnan natin at yun ang number 2 nila ha, sa Article 2, number 2 na complaint. Ang number 3 nila na complaint sa Article 2 na hindi ko pa natakil ay hindi nag-divest si Sarah sa kanyang mga negosyo. May mga korporasyon siya. So, tingnan natin ang mga korporasyon niya. Dito, nilista nila ang mga korporasyon. Ito po mga korporasyon niya. Attorney, ito. Letter A, Metro City Chow Foods Corporation. Ito po yung may Chowking siya. Tapos, letter B, GenCorp Industries Incorporated. Hindi ko alam kung ano negosyo nito. Na formerly, ay Jollibee pala to kasi ang dati pangalan niya, Times Square B Foods Corporation. So, and Great Jolly Times Food Corporation. So, ito yung Jollibee na prangkisa niya. Letter C, yung Carpio Lawyers na dating Carpio Duterte Lawyers. Ito yung law firm ng kanyang mister. So, letter D, 888 Bistro. So, Bistro, ano yan? Parang kainan, inuman, na mayroong kantahan o mayroong banda, isang-isa niyang korporasyon. Letter E, mayroon siyang Kali 88 Foods Corporation. Letter F, mayroon siyang Madayao Fisheries Corporation.
Letter G, meron siyang Mati City Ice Plant and Cold Storage Incorporated. At letter I, mayroon siyang Geometry Security and Investigation Agency. So may security agency pala si Sarah. Letter J, may Cable Tow, ATH Shipping and Marine Services Incorporated. Ibig sabihin may negosyo siya na barko na papaupa o di kaya pa-charter o di kaya bumibiyahe at ang karga lagi ay cargo. May kumpanya din sila ni Sarah na Davao New Royal Taipan Corporation na dati ay Davao Emerging Taipans Corporation. Meron din siyang kumpanya na Davao Bounty Times Food Corporation. Parang ito yung poultry. Tapos meron din siyang SGT Fortune Horse Corporation. Hindi naman siguro Red Horse ito. Tapos letter N, meron siyang CY Kitty Incorporated. Meron din siyang letter O, Three Kids Incorporated. Letter P, Zelta Matchim Salon. Among others, marami. So, ibig mong sabihin, pag tinignan mo ito, at kung tinignan mo dito, titingnan ko kung alin ang korporasyon na hindi siya dapat kasi pag divestment, kailangan ibenta mo ang iyong shares of stocks sa kada korporasyon na yun. O kung single proprietorship yan, dapat ibenta mo rin buong buo. O di kaya ibigay mo. Pwede naman, hindi ka naman binabawalan magbigay. So, dahil dyan, wala rin silang binanggit dito kung ano ang mga pwesto. Ano dito ang mga binabasa ko po ang kanilang complaint attorney, walang nakalagay kung ano ang korporasyon na hindi umalis si Sarah. Ito, hanapin natin. Records of the sex show na sa Metro City Chow Foods Corporation ay director at minority stockholder lang si Sarah. Since 2022, 2023, 2024, at 2025. Ngayon po, pag tinignan mo po ang batas ng Republic Act 6713, nagsasabi na dapat mag-divest ka ng substantial. Kung substantial ang ownership mo, mag-divest ka. Pero kung hindi substantial at hindi ka naman controlling, ay hindi na kailangan na mag-divest. Kasi wala ka naman voting power. Kung wala kang voting power, hindi ka naman nakapag-desisyon kung ano ang gagawin sa negosyo. In other words, dahil wala kang say, wala kang desisyon, hindi magkaroon ng conflict of interest sa pwesto mo at saka sa negosyo mo. Okay? So, ganun lang po yan kasimple. So, in other words, attorney, hindi nila binanggit kung ilang percent ang share ni Sarah dito sa Metro City Foods. So, kung hindi binanggit, dagdag na naman ito na failure to state cause of action. Tapos, meron siyang isa naman corporation dito, may 20% ownership sa kumpanya. Ibig sabihin, hindi naman controlling yan. So, tumba na naman ito. Tapos, meron namang record siya na member din daw siya ng executive committee and was listed as part of the compensation committee for the same years. Hindi nilagay kung anong korporasyon. Hindi ibig sabihin, ang kanilang pagsagawa po ng kanilang reklamo, kulang-kulang. Ang tawag dito, KKK. Kulang-kulang. Kulang-kulang at kutong pa. Dito naman, sinabi na sa Article 7, Section 13 ng Constitution, ay nagsasabi na ang Vice President at ang iba pang mataas na mga official sa bayan natin ay binabawalan sa Section 13 na ganito. Basahin ko lang sa English. Ang hirap mag-translate sa Tagalog. Bisaya kasi ako eh. Section 13, the President, Vice President, the members of the Cabinet, and their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided in the Constitution, hold any other office or employment during their tenure. So, ang tanong ko, anong klaseng office? Private or public?
Hindi nila in-specify. May next sentence pa siya. They shall not, during the said tenure, directly or indirectly practice any other profession. Hindi naman siya nag-abogada. Tapos, participate in any business or the financially interested in any contract. Wala naman siya kontrata. Wala naman siyang trabaho sa ibang kumpanya. O wala rin siyang flood control. At wala rin siyang prangkisa. Wala rin special privilege. So wala lahat. So ano ngayon to? Hindi siya magiging guilty. At wala rin siyang maleta. Importante. Tapos sabi nila, taking the foregoing, yung binabasa ko yung reklamo na ginawa nila ni Luistro. Taking the foregoing into consideration, respondent clearly committed culpable violation of Article 11, Section 17. Grabe naman sila, attorney, magbanggit na violate. Hindi kanila nagpaliwanag kung paano nabangga, na violate. They failed to state the ultimate facts. Grabe. Ito, dismissible na naman ito. Oh, hanggang dyan lang po ang aking i-discuss. Kasi sa sunod, bukas, i-discuss ko naman po ay Article 3. Oh, ladies and gentlemen, napanood nyo na, narinig ninyo. Ang idadagdag na lang natin dito, alam mo, attorney, yun yung yung BIR na pinapabuksan na hindi pinayagan ni Attorney Charlito Mendoza na commissioner ng BIR, ayaw niya papabuksan. Ngayon, attorney, ito sa mata natin na nakakaintindi, hindi ka pwede gumawa ng reklamo, attorney, kung wala kang personal knowledge, hindi ba? So ngayon, paano sila magkaroon ng personal knowledge sa box na hindi pa nabuksan? Hindi matanggap ang reklamo pag wala kang personal na alam. Paano pa ngayon ito ma-justify na alam nila, sa loob ng box ang mga papel o dokumento ng pagbayad ng buwis ni Sara at saka ni Manasseh Carpio. Nevertheless, iyan po ang nagpapatunay na good and abiding citizens itong dalawang mag-asawa. Nagbabayad ng buwis. At alam nyo ba, ladies and gentlemen, kung bakit John Pervillo, alam mo ba kung bakit binabawalan ng batas ang pagbuyagyag o pag-reveal o pag-divulge ng mga dokumento ng mga buwis ng taxpayer? Alam niyo ba ang dahilan diyan sa likod ng salamin? Ito po ang dahilan. Para po mahikayat ang maraming negosyante na magbayad ng buwis. Total, wala silang dapat katakutan at hindi ibibigay sa publiko ang kanilang mga records ng kanilang negosyo. So, yan po ang dahilan. Bakit baka marami nagtatanong kasi, bakit pa sinisikreto yan? Public record naman yan. Ito lang po masasabi ko, hindi lahat po na public record ay public. Kagaya rin po, public record din po yun, yung mga birth certificate ninyo. Pero bawal na ngayon, humingi ang sinuman na wala kang consent ang may-ari ng birth certificate. Hindi rin pwede manghingi ang sinuman ng record ng death certificate kung walang consent ng patay. Natatawa ko. Paano ba attorney magbigay consent ng patay? Pamilya ng patay. Hindi rin pwede manghingi ng kopya ng marriage certificate kung walang consent ng mag-asawa. Sa ngayon, ini-extend din ang sikreto. Hindi na pwede ngayon manghingi ng tax declaration kung walang permission ng may-ari ng lupa. Pero hindi kasama sa sikreto ang mga titulo. Talagang sinadya ng batas yan para walang manluloko sa mga titulo. So, I hope so na intindihan nyo na ang paliwanag ko. At kung Article 2 lang ang pag-usapan natin at saka Article 1, alam nyo na ano mangyari. Alam na this.
Zero. Hindi yan magiging guilty si Sarah doon. Ay, nako. O ngayon, meron tayong i-discuss ulit. Meron pa silang basyan. Paano yung unexplained wealth? Doon na may ebidensya kami sa AMLAC. Ladies and gentlemen, yung AMLAC records, ano ba yung AMLAC records? Gusto ko maintindihan nyo kung anong ibig sabihin ng AMLAC records. Ganito po yun, kung meron kayong bank account, ang ginagawa mo sa bank accounts mo, nag-deposit ka, nag-withdraw. Deposito, withdraw. Deposito, withdraw. Ngayon, may batas po tayo sa AMLC law, Anti-Money Laundering Law, na nag-uutos sa lahat ng bangko na kung may napapasok na deposito na 500,000 or more, automatic i-report ang deposito doon sa AMLAC. So mag-i-record yun ng AMLAC. Si Toto Tirador Kausing, nagdeposito ng 1 million, naka-record na yun doon, 1 million. Pagkatapos, after 1 hour, attorney, ang 1 million na dineposit ko, winidraw ko. Automatic, i-report yan ng bangko doon sa AMLAC. Sa AMLAC, nakalista na ngayon, Toto Tirador again. Nag-withdraw ng 1 million. So, ang total transaction niya, 2 million na. O, ngayon, gusto ko lang lalaruin ng bangko. Gusto ko ipapakita sa iba. Gusto ko kasi may intention ako umutang sa ibang bangko. Ipakita ko kung gaano kalaki ang aking account. So, nagdeposito ulit ako. Yung kinuha ko na deposito, dineposito ko ulit. So, automatic, mag-report naman ulit doon sa AMLAC, 3 million na. Pero, sa 3 million nakalista sa aking account, ang tanong dyan, attorney, magkano ang pera ko sa bangko? Di 1 million lang, pero ang nakalista dun sa AMLAC ay 3 million. Di ba, Dorothy, naintindihan mo? Tapos, withdraw ko na naman ulit. Pag withdraw ko ulit, nakalista na naman, 4 million na ako sa AMLAC. Pero ang tanong, kasi withdraw ko na 1 million ko, magkano pera ko? Pag-apat, withdraw ko ulit, ang pera ko na 1 million, nakalista sa AMLAC, ay 4 million na ang pera ko nakarehistro sa transaksyon. 4 million. 4 na transaksyon. Ang tanong, magkano ang pera ko sa bangko? Sagot, 0 kasi withdraw ko eh. Tapos, paglipa, deposit ako ulit, 1 million. Magkano ang pera ko sa bangko? 1 million ulit. Pero ilista naman sa AMLAC, another million, 5 million na. Baging 5 million na kasi pang 5 na transaction ko yun. Ang transaction, either deposit or withdrawal, i-re-record lahat. So, ngayon, ang tanong, sa record na attorney na deposit withdrawal, malalaman mo ba kung magkano pera ni Sarah? Hindi, di ba? Hindi. So ngayon, meron pa. Komplikasyon pa natin. Halimbawa, ang kasunod, na-deposito ko na 1 million, ang aking record sa doon sa AMLAC, 5 million na. Transaction, pero ang pera ko 1 million. Kinabukasan, attorney, nag-withdraw ako 200,000 lang. Nag-withdraw ko 200,000. Magkano pera ko sa bangko? 800,000. Pero magkano ang na-report sa AMLAC? Wala. Kasi below 500,000. Hindi i-report. So, sa sunod na araw, withdrawing ko na another 200. Hindi rin i-report. So, ang natira na pera ko ay 600. Sunod na araw, withdraw ko 200. Hindi naman i-report. Pero ang natira kong pera ay 400. Withdraw ko na yung 400. Hindi naman i-report kasi below 500,000. Ang puntos ko dito po, ladies and gentlemen, pwede po mangyari na ganito, kung negosyante ka, ganito po mangyari. Nakatanggap ka, halimbawa, attorney, ng bayad ng malaking kliyente mo. Bayad, 10 million. Pasok ka ganyan sa AMLAC mo, 10 million. Si Attorney Tirador, 10 million.
Ngayon, attorney, nagbigay ko ng cheque sa sweldo sa lahat ng tao ko. Ang sweldohan ko ay mga 5 million. Ang lahat-lahat. Nagbayad ako sa supplier ko. Pero lahat ng cheque ko below 500,000. Dahil below 500,000, hindi i-record, attorney. So ngayon, ang pera ko, 5 million plus 10 million, 15 million ang sa record ng AMLAC. Pero, withdraw ang 5 million sa maliliit na halaga, hindi naka-reflect. Kinikwento ko lang kasi anything goes. Pinagbilang ko ng bond papers. O, bayaran ko. Nagbili ko ng printer. Below 500,000. Bayad ako. Pero lahat ng mga below 500,000 na transactions ay hindi maisasama. In other words, with more reason na ang komplikasyon na sa 6.7 billion na total na transaction na nakalista kay Sara at saka kay Mans Carpio na nagsimula sa 2025 at 2005 hanggang 2025, 20 years. 20 years na ganun, withdraw deposit, withdraw deposit, withdraw deposit. So, ibig sabihin, 6.7 billion na kalista, mabuti na may laman siguro 10 million lang doon. So, yan po, at least naliwanagan ninyo kung ano ang ibig sabihin ng transactions na total. So, ibig sabihin po, attorney, may tinatawag tayo na non-sequitur. It does not follow. It does not follow na malaki ang pera ni Sara sa bangko niya dahil ang report ng AMLAC since 2005 until 2025 ay 6.7 billion ang total transactions. So, hindi nyo pwede banggitin na gawin na dahilan na nagkaman siya ng salapi na hindi ba paliwanag. Hindi mo malaman kung magkano ang natira sa bangko. Hindi mo rin may sasabi na gamitin mo siya na akusasyon na hindi niya nilagay sa salin. Hindi mo nga alam kung may laman pang pera o wala. Kasi it is always possible, in all likelihood, na zero na ang dulo niya. Zero ang balance niya. Pero 6.7 billion ang total. So kung zero, wala siyang obligasyon, attorney, na ilista sa kanyang salin. Wala rin siyang obligasyon para sabihin na ipaliwanag. Zero nga eh. Anything multiplied by zero is zero. Anything that you will explain, if it is zero, then zero. Parang ano lang yan eh. Parang kanta ng Air Supply, attorney. Making love out of nothing, I don't know. Out of nothing, I don't know. So, naintindihan na ba ninyo? Kahit, alam mo, gusto ko padugtungan. Bawal na bawal ang pagbukas na ginawa nila sa records ng AMLAC. The only authorized institution that can open the records of AMLAC are the banks themselves. Kahit nga may kaso, gagamitin ko may kaso ka, drug lord ka. Hindi rin bubuksan, attorney. Ang nakakaalam lang ay bangko, ang Court of Appeals. At kung magiging guilty ka, mag-uutos lang ang Court of Appeals na ikulong ka at ang pera na involved ay to be forfeited in favor of the government. Pero walang bawal ilabas sa publiko ang lamang pera ng akusado. So, at least nakita nyo na. Nakita nyo na. Huwag nga kayo magpakabubo. Ibig sabihin po, ganun po katalino si Luis Tro na nagmamagaling, nagmamayabang
na siya raw ang bagong Miriam Defensor Santiago. Payag ba kayo dyan? Ikaw, Tony, payag ka? Maging siya na ngayon ang bagong Miriam Defensor Santiago? Ang layo, di ba? Oh, tsaka isa pa, attorney, kung pag-usapan natin ang karanasan or experience, si Miriam Santiago, attorney, ay 3 term, 18 years naging senador. Siya naman, kung si Senado pag-usapan, anong meron si Luistro? Attorney? Visitors pass lang, attorney. Visitors pass lang. Bakit paano yung maging Miriam ang visitors pass lang? Ang experience. At least naintindihan na ninyo, ha? Kayo maghusga, yung mga nakikinig sa akin. Ayaw ko magsabi ng conclusion na kung ano. Si Ben Reclamador, kayo na maghusga. Kung may kasalanan ba si Sara dito, wala. Tapos dagdag pa niyan, ang wala palang exemption, na ulitin ko lang, ang exempted lang dyan ay yung bangko lang na may hawak ng account at saka yung Court of Appeals lang. Alam mo, may kaso kami ngayon na hinawakan na mayroong AMLAC attorney. Ang client namin sinususpitsahan na drug lord. So ngayon, may utos ang Court of Appeals na freeze. Okay? Freeze, hindi pwede buksan. Ngayon, marami sila, attorney. 20 sila. Sa 20 na yun, 2 lang ang aming kliyente doon. Ngayon, pag gumawa ng order o resolution ang Court of Appeals attorney, ipapadala sa lahat. Pero ang ipapadala sa amin, burado, binilagyan pentel-pen ang iba na hindi naming client. Pero sa amin, bukas siyempre, kaya kami lang nakakalam nun. Ganun po katindi ang importansya ng secrecy ng batas ng AMLAC. So ngayon, nakikita ko na attorney na i-dismiss na mapilitan ang Senado na hindi gamitin ang AMLAC. At hindi rin papabuksan ang BIR. Kasi ang exemption lang, attorney, na nakalagay sa BIR sa Section 20 at saka Section 270 ng National Internal Revenue Code ay pwedeng buksan basta ang pagbukas ay para sa pagsagawa ng batas. Unang kondisyon. Pangalawang kondisyon na dapat ay sa loob ng executive session. Sila-sila lang. Hindi pwede i-live stream. So, dito kayo makinig sa akin. Kabisado ko yung batas na pinagsasabi ko. Huwag kayo makinig kay Luistro. Huwag kayo makinig kay Ridon. Kay Palsis. Si Palsis inuno, Palsis inunibos. Ay, nako. Tapos, paano siya maging Miriam Santiago? Gusto niya gagawing Tagalog ang impeachment. Si Miriam, hindi marunong mag-Tagalog kasi Ilongga siya. ang intonation ng Tagalog ni Miriam, hoy, saan ka pupunta? Bakit ka napunta rito? Di ba, Akew, nanligaw ka sa akin? Mabuti nga ako, Ilonggo, nasanay-sanay na ako mag-Tagalog eh. Hindi pa rin masyado, minsan bistado pa rin. Anyway, dyan lang muna ang ating i-discuss para hindi na halo-halo ang utak ninyo. So na-discuss na natin Article 1 at saka Article 2. Okay? So, sige, gano'n na lang. Magpapasalamat na lang ako sa inyo. Shout out. Si Ben Reclamador.
Bakit sinasabi nila exceptional also is sa impeachment? Wala atang exceptional. Exception siguro. Best is Miriam. Talaga si Miriam, talagang the best. Idol ko yun. Alam mo, sa totoo lang attorney, mas mataas pa ang aking grado sa bar exam kay Miriam, pero mas matalino si Miriam sa akin. Oo. Si Ben Recamador. Tapos si Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening. Cesa. Tapos si Perny Pinto, Senior. Tapos si Pipito. Dugtungan lang siya ng pinag-aralan ni Miriam. Ben Recamador. Siguro pag nakita ni Miriam si Luistro. Oh, ano? Sabi mo, Luistro, ano sabi mo? Ang maganda ang dugo mo? Bakit sa dugo lang hindi lumabas sa mukha mo? Christian San Agustin, kahilo magkwenta og pera pati lumabas na pera sa ad. Nakakahilo talaga ito. Ibig sabihin, may isa pa pala akong magitin, attorney. Ang nangyari po dito, nagbayad ang mga mahigit 10 kliyente ni Attorney Manscarpio. Ang total na binayad po ay 2 million plus. Tag 100,000 plus, 200,000 plus, 300,000 plus. Pag tinotal mo, 2 million plus. Aba, nagkamali ang BPI. Bakit nagkamali? Anong pagkakamali ang nangyari? Ni-record lang 2 billion plus. So, kung 2 billion, so ang nangyari, napansin ng BPI. So, binawi ngayon lang ang 2 billion kasi malulugi naman ng BPI. So, nang binawi, ang lumabas ngayon sa AMLAC na record, nag-deposit ng 2 billion plus 2 billion. Nag-withdraw 2 billion plus 2 billion. Ganun nangyari kay umabot na 6.7 billion. Miss Rachel Gustelo, maayong gabi, Dr. Toto, kasi kaya natin to. Ang mga buaya, pinapilit, gid nila latagan, sang wala pulos, nga mga aligasyon, bisan wala sang matibay, nga ebidensya, ginahimo nila nga ukay-ukay ang kasatinlan sang vice presidente. Hasta masira nila, bisan ano nila kay. Sige lang. Bing Liwag. Pipito, Sir Toto, vlog mo yung Maricel UK scammer. Sige, vlog ko yung si Maricel scammer. Tapos si Ben Recamador. Sino pa ba? Si Christian San Agustin. Si Merly Sonbing. Maya pa Bingi. Merly, dyan sa Tarlac. Sa mga taga-Tarlac at sa mga client ko sa Mabalacat, Pampanga, pinanalo ko yan sila. Pinanalo ko mga client ko sa Pampanga. Ang kalaban namin, bilyonaryo. Pag-ibig. Minultahan ng Pag-ibig 1 million. Minultahan ang isang Westchester Realty Corporation ng 1 million. Minultahan ang Asiatic, Globe Asiatic ng 1 million. Nako, akalain mo attorney, pinanalo ko. Ang kwento ng kaso, 10 taon na po na hindi nagbabayad ng unit ang mga client namin dyan sa Mabalacat. Banggitin ko na, si Vera. Ngayon, akalain mo 10 years na dinefault nila, na ipanalo ko, inutos ngayon ng EDSAC, oy, i-reinstate ang kontrata. Tapos binultahan pa sa tag 1 million. Ganon tayo katindig. Kinikwento ko lang yan yung panalo ko para maniwala kayo sa akin kasi disbarred ako eh. Robert Ejan Santos, for viewers, wawa naman daw. Nakita mo saan ka na account, for viewers na sa account na kung saan ka. Pero bakit mo tawagin kalbo? Pero gwapo naman. Edwin Abon. Tapos, hanggang doon na lang, no? 1 oras na po tayo. Maraming salamat.